Yung nakikita ho rin nyo, isa ho yan sa ebidensya, no? Na kung saan napunta ang ano natin, Confi funds and intelligent funds. So dahil sa Confi funds and intelligence funds ay nakinabang mo tayo mga Davawin nyo, no? Enjoying the safety and the security sa ating syudad dito sa Davao City. So may mga nakikita akong mga komento ba sa Facebook, no? Somewhere, anywhere, somewhere na sinasabi nga, I mean mayroong Facebook page kasi itong si Kitty Duterte. So kilala niyo naman siguro si Kitty Duterte. Yan po yung pinakabunsong anak ni Tatay Digong, no? Ni Rodrigo Duterte sa kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia. So yung bata na yon actually na siya, legal age na, no? Ngayon may mga nagko-comment doon na mga haters, no, na mga Duterte. Sabi nga na itong batang to, ang laki ng nito, pakinabang sa confidential funds ng kanyang confidential funds and intelligent funds ng kanyang tatay at ng kanyang ate. Well, totoo din naman talaga yun, no? In some point nakikinabang talaga si Kitty Duterte. Kahit nga ako, kahit nga mismong pamilya ko, kahit nga ng kapitbahay ko, kababayan ko dito sa Davao, kahit tayong mga Pilipino, nakikinabang ho tayo, no? In 6 years term ni Digong, napapakinabangan ho natin yung safety na tayo ay yung safety na experience, no, natin habang naglalakad tayo sa kahabaan ng EDSA sa Metro Manila. Ibig sabihin kumbaga dati kahit pa naka 925 ka lang na silver na sing-sing or yung yung necklace, parang nakatakot, talagang napakainit sa mata ng mga kawatan sa Maynila, mga snatcher ba, ibig ko sabihin mga snatcher, mga pickpocketer, no? Talagang hindi ka pwedeng maglalakad sa Divisoria, particular, no? Sa may Binondo na may suot kang ganun kasi kahit paano pera pa rin yun, no? Once na mas-snatch yun sa'yo, yung yung aking necklace na naputol, binenta ko siya per grams, parang kumita ako ng 300 pesos plus mahigit, no? So yung 300 pesos plus na yon na nung binenta ko yung yung aking 925 na silver, kasi putol-putol na, so mas mura, di hamak, no? Ibili ko noon parang 1,500 yata. Dahil nga sa putol-putol na siya, parang 300 na lang. Masyado akong naburaot nung buyer na yun. Pero matagal na syempre. That's 2009, 2010. Nasa Marikina pa ako nung nakatira. So ngayon, nung sa time ni Digong, parang malaya ka ng magsusuot ng mga may kamahalan, no, na mga jewelry, alahas cellphone, no, maging sa cellphone gawa nung uso naman na ang mga Android phones, di ba, sa 2016 up to 2022, di ba? So sa 6 years na yon, kahit paano naranasan ho talaga nating maglakad sa Cubao, no? Kahit madalim na, kahit madaling araw na, yung talagang kinatatakutan lang talaga natin sa may Cubao area is yung mga nagtatawag, no? Sa dilim. Yan lang. Sir, di ba? May mga nagtatawag dyan, marami. So sa may bandang Binondo, ganun din, no? Talagang safety talaga. Sobrang nai-enjoy ko yung time ni Pres Duterte sa kanyang 6-year term sa Manila. Mantakin mo, dati, ito maniwala kayo sa akin kasi ako nakatira ako sa Manila 3 years in a row. I mean, nagsisimula akong tumira sa Manila 2009, 10, 11. 2011. So, umuwi ako ng Davao December 31, 2011, di ba? So dito naman ako nagliliwaliw, naglalagalag sa Mindanao and the Visayas and the Bicol region sa 2012 hanggang sa 2016, kasi 2016 kalagitnaan balik ulit ng Maynila, Cavite, Laguna, gano'n, Batangas, Quezon Province. So hanggang hanggang 2022. So maniwala kayo sa akin, na experience ko parehas yung Metro Manila, kung anong buhay sa Metro Manila, anong feelings, anong experience sa panahon ni Pangulong Benigno Aquino Jr. and kaya President Duterte. So talagang ma-differentiate ko talaga yung unang-una sa kalinisan ng kalsada ng highway ng Maynila. Talagang sa time ni Digong nakikita ko na parang parang nagre-reciprocate ang Kamaynilaan sa Davao City. Kung gaano kalinis ang Davao City, as you can see naman, di ba? Kung gaano kalinis ang Davao City, kung gaano kapayapa. I mean, kalinis sa kalsada muna tayo, kalsada, highway. So parang nare-reciprocate ng Kamaynilaan ang kalinisan, no, at kaayusan, organized, kaayusan ng Manila, no, sa panahon ni Digong.
And sa safety naman, so yun, ganun din, no? So sa Davao, I mean yung na-experience nung Kamaynilaan, actually buong Pilipinas, no, hindi lang sa Kamaynilaan, yung may maraming mga nanlaban, patay, parang ganun, no? So yung experience na yun, nararamdaman ho natin yan mga taga Davao, if you can remember 2001, di ba? 2001, 2002, 2000, basta yung time na si Digong ay nagbalik sa pagiging mayor sa Davao City. So talagang nilinis niya ang Davao City, hindi lang ang kalsada, hindi lang yung literal na dumi, kalat, basura, kundi maging nilinis niya rin ang ang mga kriminalidad, yung mataas na crime sa Davao City. So that time ang dami kong mga kakilala na nawala, no. Hindi ko na makita sa kapitbahay namin, hindi ko na makita, hindi ko na mahagilap. Parang ang daming mga nami-missing. Yan pala, nagpupuntahan, nagsisibakasyonan sa napakalayong mga rehiyon, pumunta ng Visayas and Luzon. Kasi nga dito sa Davao City, mayroon silang parang ultimatum na lang, no. Parang 1 week, 2 week na 2 weeks na kailangan lang magpapalamig sa ibang lugar, kailan lang umalis sa lugar o hindi ka sumuko, parang ganun. Kasi may ultimatum ho talaga sila. So yun yung experience namin dito 2001 hanggang mga early 2000s na lang, sabihin na lang natin. So yun po yung talaga yung Oplan, tukhang, double barrel, no, yung kakatukin ka at pakikiusapan na magbagong buhay na, ganun. At isumbong kung sino yung supplier ng iyong mga nabibilhang mga good items. Tapos balik naman tayo sa Maynila, no. So yun yung na-experience ng Maynila. Late lang kayo, mas nauna kami dito sa cleansing. So we experience early 2000 nga. So, sa naman Maynila is 2016 lang na experience, 2017. Yun nga lang, sa kasamaang palad ayaw nitong ating mga banal, di ba? Mga banal, no, daig pa ang mga Santo Papa nitong mga natin, itong mga senador, no, sila Leila de Lima, mga liberal party, mga kaparian at kung ano pang mga institusyon na yan na nga pinakiaalaman nila, pabida-bida sila tungkol sa drug war ni Tatay Digong, na kung totoosin ang makikinabang ho nun is yung mga taong mga law abiding citizens, di ba? Yung nagtatrabaho lang, yung hindi makapag-apply ng trabaho kapag hindi makapag-apply sa trabaho or hindi matatanggap sa trabaho kapag hindi dadaan sa drug test, di ba? Di ba drug test muna pag neuro drug test, mga ganun, di ba? So kung may substance ka sa iyong katawan, so ligwak ka sa iyong ina-apply ang trabaho. So yun yung mga tao na tatrabaho, yun sila ang tinatawag natin mga law-abiding citizens, na kahit napakamura ng sahod, kahit mahirap yung trabaho, talagang pinagtiyagaan nila kaysa magnakaw, kaysa magbenta ng mga ipinagbabawal na droga, di ba? So yun ang makikinabang tayo, mga law-abiding citizens talaga ang ang makikinabang, bata, matanda, babae, alam mo yun, yung mga inosente. Yan po yung makikinabang sa drug war. Kasi yung mga addict, sila kasi yung mga nantitrip, di ba? Yung napakalaki, dilat na dilat yung mata, nakakatakot kapag makasalubong mo, hihingan ka ng pera, parang kahit pera may pamasahe na lang, talagang mapupwersa ka pa rin na magbigay ng barya, gawa nung baka sasaksakin ka, di ba? Kasi yung kasi karamihan, hindi man lahat ng mga addict, pero kadalasan kasi sa mga addictos, lulong sa droga, wala na yan silang konsensya, halang na ang bituka niyan. Kasi once na yung mga kalamnan nila is nanginginig na, yung sistema ng kanilang katawan na ngailangan na ng substance ulit kasi lubat na nga. Dami ko kakilalang ganyan, kaibigan ko pa yung cellphone ko talaga na pinaghirapan, like Samsung S3 yun balikan ko 2014. Napag-alaman ko yun pala, may term sa Bisaya, gitak-ang. Gitak-ang means yung dahil wala siyang perang pambili ng pambiling yung substance na yon, yung droga na yon, wala siyang pambilin. So ang ginawa niya, yung cellphone ko kinuha niya, tapos gitak-ang means parang yan ang binigay niya sa supplier o kung saan man siya, yung kaibigan niya na nagbebenta, supplier yon. So binigay niya yung cellphone ko doon sa kapalit nung item na kailangan niyang hit-hitin, di ba? Singhutin. So lang, nakalungkot lang, no? Kaibigan ko pa naman sana yon, tapos pinuntahan ko yung mga magulang niya kahit may kaya naman na, pero syempre maging sila din pala ay biktima, no? Mga laptop, motor, mga Honda 125, no? Galing, tangang batang yun. Pero sige lang, move on naman ako noon, matagal na yon. So that's long time ago, no? Dekada na nakalipas din mahigit. So move on na rin naman na. 10 years na pala, no? 2024 pa pala ngayon. So okay lang yun, no? Tapos ang dami kong makakilala talaga na nahihiwalay sa asawa. Talagang lahat ng pwedeng ibenta nila yan. Lahat ng pwedeng makikitang bagay na may value, talagang kinukuha nila para ibenta, para pang shabu, ganun. Pang hit-hit.
So ganyan yan. So nakakatakot kapag merong isang membro ng pamilya na malulong sa droga. So sino ngayon ang nakabenepisyo sana ng drug war na yon, ng tukhang na yon? Eh di sana ang mga Pilipino din, mga law abiding citizen kung tawagin, di ba? Tayo mga natatrabaho ba ng marangal na maayos, di ba? Ayaw ng gulo, na kahit gano'ng kahirap, eh gano'n talaga, kailangan magsikap para sa pangarap. Yung gano'n, di ba? Mga Pilipino dapat ang nagkinabang nun, pero pinigilan kasi nga pinairal ang kahit katotohanan ng mga detractor ng mga Duterte. So yun, nakita niyo yung pinakauna ng video ha, yung aming tangke de gira, yung aming mga anong tawag diyan, basta mga pangdigma meron kami dito sa Davao. Doon napupunta ang namin ha, confidential funds, intelligence funds. So yun, bali Davao City hindi naman talaga to magiging first class highly urbanized city. Hindi ito hihirangin na isa sa pinaka-safest city sa buong rehiyon ng Asia. Kung ito ay hindi na gastos ng maayos or hindi kung napunta sa hindi magandang proyekto ang confidential funds and intelligent funds ng Pilipinas na hawak ng mga Duterte. So ibig sabihin, na-manage ho nila na maayos, di ba? Kasi napakinabangan natin, nakikita natin yung resulta, nakikita natin yung outcome, di ba? Nakikita natin yung magandang hitsura ng syudad, di ba? Ngayon nga triple ang na 2023 record breaker or record high record basta naitala ang pinakamataas na investment dito sa Davao City ng mga investors. Tapos ngayon 2024 kung gaano man kataas yung 2023 last year, triple siya ngayon. May article ako noon sa minsan pag-usapan natin yan, i-vlog natin yan. Ngayon hindi muna, ito lang muna since nakita ko yung mga tangke de gira. Gusto ko yun, no? Natutuwa ako. Ang iba kasi takot hindi kasi sanay. For example sa mga taga Luzon particular sa NCR, ang sanay kasi kayo sa mga kalat, basura, mga adik, mga taong grasa na may kita sa lansangan. So hindi kayo sanay na makita ng mga ganong mga bagay dito sa Davao. So kami mga taga Davao sanay na kami noon. Kumbaga pag andyan yung ganong mga equipment, di ba? Mararamdaman namin na naligtas kami dito. Ibig sabihin safe. Kasi syempre, sino bang gago? Sino bang tarantado na mang hold up, mang snatch, mang kidnap dito sa Davao City? Kung meron silang nakikitang, di ba? Mga puwersa ng kapulisan, very visible, very active, di ba? Marami silang nakikitang mga task force police auxiliary, di ba? PSSO. So yun yung nagbibigay sa amin ng confidence dito sa Davao City na maglalakad-lakad ng napakalaya, walang kinatatakutan. So doon napupunta yung confidential funds and intelligent funds, di ba? Kasi kung itong mga Duterte lang talaga, ito observation ko lang to. Kung yung mga yan ay mga kurakot to talaga yung tunay, gaya ng mga pinagbibintang nitong mga tarantadong mga kawatan din naman talaga. Sila yung may magkano ba sahod ng congressman ngayon, di ba? 300,000, no? Hindi bababa yata ang monthly sahod. Tama ba? So laki no, 6 digit. Tapos ano bang ginagawa nila? Libre pa yan lahat sila, di ba? Daming with all the privileges pa. So sana all hayahay itong mga kongresista. At kung makabili sila ng mga Rolex, di ba? Mga Patek, di ba? Ang mahal nun ng mga relo, di ba? Mga luxury items, mga bag, mga Hermes. Ang mahal niyan na madalas nakabili niyan mga mga celebrity, di ba? Mga celebrity, mga fashion icon, di ba? Mga mayayaman, mga anak ng mga negosyante, mga tycoons. Pero itong mga kongresista, kung makabili ng mga ganyang mga bagay, akala mo barya-barya lang sa kanilang pera. Hindi mo naman makikitaan na meron silang business, negosyo, di ba? For example, itong mga bilyar, walang problema kung makabili ng mga mga high-end na mga luxury na mga items kasi mayaman din naman talaga na sila, di ba? Ito sila Tugadi, sino pa? Itong basta maraming mga mayayaman na nasa gobyerno. Sila Manny Pacquiao, di ba? Wala problema yan, maintindihan natin yan, alam natin kung saan galing yung pera. Pero itong mga dating teacher lang naman, nilalang muna natin yung teacher ngayon kasi kung i-compare natin sa pagiging luxurious. For example, Estela Kimbo ng Marikina, di ba, congressman.
Mandakin nyo, teacher. Magkano ba sahod ng teacher? Nasa hindi bababa, parang entrance fee yata. Hindi ako sure ha. So shout out dyan sa mga nanonood na teacher or may kamag-anak na teacher or may idea about sa sahod ng teacher. Parang entrance sa entrance na sahod ng teacher. Teacher 1 is nasa 23,000 pesos yata. O di ako sure, di ba? Tapos ngayon, kahit pa sabihin natin itutotal natin, sabihin tayo wala kang gastos, hindi mo talaga binawasan kahit piso yung iyong income ng pagiging teacher mula nung ikaw ay nagsimulang maging guro hanggang sa ikaw ay nag-retire, no, dahil nga pumasok ka sa politika. So hindi pa rin siguro afford na makabili ng milyones na mga luxury items, mga luxury bags, di ba? So hindi mo siguro afford yun kahit pa pag-iipon-ipon natin yung pera mo, na sahod mo mula nung nagsimula kang magtrabaho as teacher hanggang sa matapos. Example lang ho yun. Ngayon alam nyo ba na may mga chopper, helicopter at mga nabibiling mga private jets itong mga natin, kongresista. Napakayaman nila. Saan ba galing ang pera nila? 'Di ba? Saan ba galing? Sa totoo lang nakapagtataka, 'di ba? So dapat imbestigahan 'yan. Kasi ilang ilang thousands lang ba yung bumoto sa kanila, yung kailang pinagseservisyohan, 'di ba? Distrito lang nila eh. Yung kanilang hawak. Tapos ganoon na lang kalaki ang pera nila, ganoon na sa kayaman, ganoon ka-arrogante, 'di ba? Mapagmataas, mata pobre. Sa itong mga Duterte, wala tayong maririnig na may mga bahayan, may mga condominium unit na nabili sila, na acquire somewhere outside Davao, no? So meron ba silang bahay sa Kamaynilaan? Di ba wala? Daig sila nitong mga kongresista. Example, basta marami mga kongresista na dati artista, ngayon ay congressman. May mga nasa Corinthians nakatira, di ba? Social, nasa mga high-end na mga condominiums. May mga resort, di ba? Merong mga resort kung saan-saan, may mga rest house, di sana all, di ba? Sila Sharon Cunita, walang problema yan, maiintindihan natin yan kasi mayaman naman talaga din ang mga Pangilinan, mayaman naman talaga si Sharon Cunita, di ba? Pwede tayong pwede tayong bilhin at sunugin ni Sharon Cunita kung gugustuhin, no? Pero ito mga Duterte, wala tayong maririnig na na meron silang nabiling mga properties outside Davao na yan nga mga mamahalin. Nangungupahan nga lang yung mga yan sa Maynila. Edi sana, Presidente si Digong, di ba? Vice President si Sara, matagal naging mayor. Sana meron silang mga nabiling property, ari-arian. Pero wala, kita mo nga, ang pinakamahal na makikita natin na nakadikit sa katawan ni Vice President Sara Duterte, yung relo lang, no? 14,000 pesos. Di ba? Napaka-simple ng mga pamilyang yan. So ngayon, yung nag-comment, balikan ho natin yung pinakaunang topic, no? Sa pinakaunang video na si Kitty Duterte ay nakinabang din daw sa confidential funds ng kanyang ama at ng kanyang ate. So syempre malamang ako nga nakinabang ako pamilya ko, kapitbahay, kababayan, nakinabang nga no, sa kanilang confidential funds and intelligence funds, di ba? Si Kitty Duterte pa kaya na anak yan mismo, di ba? Yan pa lang meron silang presidential guards, di ba? PSG, presidential security guard, ayun, no? So yan pa lang, isa na yan sa pinaka perks ng mga anak ng mga Duterte. So tayo naman, kahit hindi tayo kamag-anak ng mga Duterte, hindi tayo kadugo ng mga yon, nakinabang pa rin tayo sa ating sa kanilang confidential funds and the intelligent funds. Kasi nga intelligence funds. Kasi nga ito, kita mo naman Davao City. Kumusta ang Davao City? Napakalinis, napakaganda, napaka-safe. So sa ibang syudad, actually lahat ng mayor talaga, meron talaga yung confidential funds. Kasi isa yan sa mandate ng constitution na kailangan pag ikaw ay isang mayor, ikaw ay isang executive officer, ikaw yung pinaka-head of pinaka-head sa isang lugar. Yan ang trabaho mo. Kailangan mo talagang confidential funds para mapanatili na insurgency free ang iyong lugar, di ba? So ngayon, sa mga nagtatanong dyan, bumapatikos sa mga Duterte na sabihin ho ninyo na mataas ang confidential funds, kurakot. So baka yung mayor ninyo ang kurakot. Oo, paano ko nasabing kurakot ang mayor ninyo? Kasi lahat ng mayor may confidential funds. Pero ang tanong, insurgency free ba kayo? Wala bang naitalang mga panggagahasa? Wala bang naitalang hold up, robbery, saksakan, patayan, di ba? Wala bang naganap ng mga riots? Wala bang nagaganap ng mga syndicates? Wala bang mga sindikato dyan sa inyo? Wala bang mga kriminalidad? Wala bang mga
lawlessness and violence and crime sa inyong syudad. So kung wala, then congratulations. Ang confidential funds ng inyong mayor ay igastos niya talaga ng maayos. Pero kung present yung mga problemang ganon pagdating sa security, ibig sabihin kurakot ang mayor ninyo. Kasi meron silang confidential funds but still mataas pa rin ang crime rates. Diba? So yun lang yun. Maraming thank you at uwi na tayo. O nga pala, ako sana yan nagpapasalamat gawa nung nakalabas tayo ng may araw. You know, so 5:14 pero malas pa rin kasi ulan. So maraming thank you, no? Davao City is indeed safest city and cleanest city. So yun yung nakita ho ninyo na mga tangkiligera, isa yun sa doon napupunta ang confidential funds na napakalaki, no? Bye bye and ingat. Ano masasabi nyo? Agree or disagree?